Nako, sana hindi po totoo ang balita po ng Bilyonaryo News Channel at DZMM Teleradyo kasi sinabi po nila sa kanilang Facebook pages na kanina daw pong madaling araw na mataan si Senador Bato de la Rosa na umalis ng Senado. Sana wala po itong katotohanan mga tol, hindi po ito katanggap-tanggap sapagkat nakapaligid po diyan ang napakaraming security forces po natin, including syempre ang Philippine National Police, and ginagarantiya naman ng kasalukuyang liderato ng Senado na si Senate President Alan Peter Cayetano na secured ito pong si Bato de la Rosa. Kaya ang presumption po natin nasa kanilang protective custody. Hindi dapat mawala diyan sa Senado ito pong si Bato de la Rosa, and more so nagpunta diyan si SILG John Vic Remulla kagabi. Dapat isa siya sa sumigurado na nandoon ang presensya ni Bato de la Rosa kahit wala pong direktiba mula sa ating Pangulo para arestuhin ito pong si de la Rosa. Pero bago po natin puntahan ang balita na yan, mag-iingat po tayo sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Kaya nga po tayo dito nananalangin na sana hindi po totoo yung ibinabalita ngayon ng Bilyonaryo News Channel. May babala po ang DITC and CICC. Naglabas ng pahayag na sino mang magkakalat ng fake news and will call for violence tungkol sa gulo sa Senate ay mananagot. Kaya always be responsible sa mga post po natin. Yan po ang babala ni Attorney Carlo Ibanez mula po sa balita ng pagpapaalala ng DITC at ng CICC sa publiko. Pero ito po yung balita na sana hindi po totoo mga tol, sapagkat kagabi nga po, kung papansinin po natin, nasa Senado pa ito pong si Bato de la Rosa. 8 hours ago, pinost po yan ni Attorney Israelito Torion. Ito po yung mga litrato na magpapatunay 8 hours ago, nandoon pa si Bato de la Rosa. Yan, nakikita po ninyo yung picture na yan. Nakapost po yan sa Facebook nito pong si Attorney Israelito Torion. Sabi niya, may mga nagsasabi na diversion tactic lang daw yung putukan para makaalis sa Senado si Senator de la Rosa. I-post nga natin ito, para matigil na yung mga kwento na yan. Nagpapasalamat po kami, sabi niya, kay Allah na safe po kami nila Senator Ronald de la Rosa at mga staff niya, pati na rin mga kasama ko na mga abogado na sina Attorney Jimmy Bondok, Attorney Jabok Selyahe, and Attorney Ana Alvarez. Safe din yung mga ibang senadors at mga staff nila. Bakit nalito ako Bakit nagpasalamat kay Allah itong si Attorney Israelito Torion? Hindi naman ito Muslim, di ba? Tapos alhamdulillah. Yun pa yung sinabi niya. Di ba Kingdom of Jesus Christ ito, yung kongregasyon nitong si Apollo Kibuloy? Anyway, ito na po ngayon yung latest na balita, no? Na inilabas po ng DWAR Abante Radio Post, tapos DZMM Teleradyo, at saka Bilyonaryo News Channel. Pero hindi ko pala nailagay dito yung sa DZMM. Ito pong DWAR Abante Radio, nakalagay po dito, bato na, naging bato pa. Breaking news. Ayon sa impormasyong nakalap ng Abante mula sa isang source, namataan ang pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado dakong alas 3:40 ng madaling araw. Kasama umano si Senator Robin Padilla. Nakakalungkot po ito mga tol. Sana hindi po ito totoo. Ulitin ko po breaking news. Ayon sa impormasyong nakalap ng Abante mula sa isang source, namataan ang pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado dakong alas 3:40 ng madaling araw, kasama umano si Senator Robin Padilla. Same balita ng Bilyonaryo News Channel, breaking news. A BNC informant says Senator Ronald Bato de la Rosa, who has been ordered arrested by the ICC, was able to sneak out of the Senate premises before dawn Thursday. The informant says De La Rosa left the Senate building between 3 in the morning and 4 in the morning, together with Senator Robin Padilla.
this is a developing story. Sana mga tol, hindi po ito totoo. Sana hindi ito totoo. Nakakalungkot po ito kung totoo po ito, no? At sa kabila po ng mga balita na yan, ang ating kapulisan in-identified na po yung di umano'y nagpaputok sa Senado. At ito po ay kinikilalang driver ng NBI ayon po sa Southern Police District. Basahin ko po ito pong page ng DZMM Teleradyo sa kanilang balita. Kinilala ng Southern Police District ang suspect sa pagpapaputok sa loob ng Senado kagabi na si Mel Oragon, 44 na taong gulang at nagtatrabaho bilang driver ng NBI. Patuloy ang investigasyon at case build-up para matukoy ang motibo ng suspect sa naturang putukan. Dahil napagbibintangan din po ang Armed Forces of the Philippines na nagpaputok, yan po ay mariing itinanggi ng AFP. Sabi po dito sa balita ng DZRH News Post, hindi sundalo ang nagpaputok kundi OSAA. News update, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na kasama ang Marines sa mga nagpaputok ng baril sa insidente sa Senado kagabi, Mayo 13. Nakakausap namin yung commander. Hindi sila nagpaputok because they were there to support. So yung OSAA ang nagpaputok. Mensahe sa reporters, AFP Chief of Staff ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Una nang iginiit ng AFP na bahagi ng routine deployment sa vital installations ang Marine Security and Escort Group. The soldiers seen inside the building, yung nakita po natin sa video, were called by the OSAA to assist them in securing the facility. Paliwanag ng AFP Public Affairs Office. Pero, ang tanong, sino kaya talaga sa kabila ng pagkaka-identified ng ating kapulisan doon po sa sinasabing nagpaputok, sino kaya talaga ang nasa likod po nito? Nagpahayag po si Senator Ping Lacson ng makahulugang salita dito. Sa balita po ng DZRH News mga tol, naglabas ng pahayag si Senator Ping Lacson hinggil sa nangyaring insidente sa loob ng Senado kagabi, Mayo 13. Ayon kay Lacson, ang maaaring suspect dito ay iyong may motibo, oportunidad at may kakayahang gawin ng lahat ng nangyari. Parang ipinaliwanag lang ni Senador Ping Lacson yung triangle of crime, no? Kasi pagka nag-aaral po tayo, particular sa criminology, may itinuturong tinatawag na triangle of crime. Hindi mabubuo ang isang krimen kung hindi po kompleto yung sides ng triangle. At nasa triangle na yan, ang opportunity, ang motive at instrumentalities. Sa pahayag po na ito ni Senator Lacson, more on the Senate incident last night. He who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Triangle of crime yung sinasabi niya po rito. No? Sino ba yung merong motibo? Sino ba ang merong kakayahan? At sino ba ang merong oportunidad? Hindi tayo mambibintang kahit kanino, pero isipin ninyo kung sino yung merong oportunidad na gawin ang pagpapaputok. Isipin ninyo kung sino yung merong instrumentalities para gawin ang pagpaputok at isipin ninyo kung sino ang merong motibo o dahilan para gawin ang pagpapaputok. Ang sagot sa iniisip ninyo ay parehas marahil sa iniisip ko. Huwag tayong magbibintang sapagkat dito kinakailangan po ng isang masusing investigasyon at umaasa ako in particular sa ating Philippine National Police dahil sila po yung nagsagawa ng investigation sa nangyaring pagputukan na yan dyan po sa Senado. In fact, meron po tayong nakitang video kanina ng pagsasagawa po ng investigasyon ng scene of the crime operation, no? Ito po yung SOCO dito. Nakalagay po dito, before that pala, ito pala yung pag-aresto doon sa sinasabing NBI volunteer, ngayon NBI driver. Ito po yung video.
no? Nung inaresto po yan sa loob ng Senado kagabi, no? Na pangalanan na po yan, 44 na taong gulang, NBI driver daw po, no? Yung kumakalat na video, nako, di ko na naman pala na-share dito, sorry, pero ito na lang, tong mga picture na lamang. Nagsasagawa po ng forensic crime investigation o analysis ito pong SOCO. Yan, kikita nyo po yung mga tama ng barel. Yan. Pinaprocess po nila yung crime scene. Kaya umaasa po ako na magiging maayos ang investigasyon na yan ng SOCO and hopefully lumabas po ang katotohanan. Pero pag-usapan po natin yung usaping legalidad na hindi naman po ako abogado kaya babasahin po natin ang panulat po ng isang abogado. Tungkol po dito sa kinasasadlakan ngayon ni Bato de la Rosa. Ito po ay panulat ng isang abogado na ang pangalan po sa Facebook ay CD Ducalo. Basahin ko po ang kanyang panulat. For the sake of my students in political and public international law, here are the issues. Taglish na ha, para maintindihan ng lahat. Kung sabihin ninyo, di ako marunong mag-English, lawyer ka ba? Di wow. Una, legal ba ang pag-aresto kay Senator De La Rosa? Legal ito dahil may warrant of arrest. Oops, magagalit ang mga DDS. Kahit magalit kayo, sorry, valid ang warrant ng ICC. Kasi may kasong naipile sa ICC noong ang Pilipinas ay member pa ng ICC. Oops, nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC pero ang kaso ay naipile bago maging effective ang withdrawal noong March 17, 2019. Yan ay mababasa nyo sa desisyon ng Korte Suprema na Pangilinan versus Cayetano, March 16, 2021. Hindi yan obiter dictum o yung opinion lamang ng huwes. Desisyon po yan ng Korte Suprema. Katulad din iyan ng kaso ng pag-aresto kay President Duterte, kaso mas matapang yata talaga si President Duterte kasi hindi siya nagtago at hindi siya tumakbo. Kaya kayong mga Duterte supporter, tingnan nyo ngayon yung sinusuportahan yung si Bato de la Rosa, no? Alam niyo, si Bato de la Rosa, maisingit ko lang ulit ito ha. Isingit ko lang ito. Hindi nyo dapat ito kalimutan mga DDS eh. Sinusuportahan nyo si Bato de la Rosa pero mistula niyang tinatakwil ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sabihin niya yung mga katagang ayokong maging Pangulong Duterte. Ito sinabi ito ni Bato de la Rosa, mga Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon. Imagine niyo kung sino yung sinusuportahan yung si Bato de la Rosa ngayon. Sabi niya, noong panahon ng siya po'y nangangampanya pa, last year, at makatapos ang 2 araw sa pagkakaaresto ni Rodrigo Duterte, March 13, 2025, sabi ni Bato, it would be a great honor on my part to serve the remaining days of his life, preparing siya kay Rodrigo Duterte. Sa Tagalog, isang malaking karangalan na pagsilbihan si Rodrigo Duterte sa mga natitira pang buhay niya, araw sa kanyang buhay. Pagbigyan sana ako ng ICC na ilagay kami sa the same kwarto o magkatabing kwarto. Uulitin ko, ito po ay sinabi niya panahon ng halalan, gusto niya ng boto nyo. March 13, 2025, kaya nyo siya binoto. Hindi nyo naman iboboto si Bato de la Rosa kung hindi nyo po pinaniniwalaan na siya'y supporter ni Rodrigo Duterte, prangkahan yan. Pero ngayon, tingnan nyo sinasabi ni Bato de la Rosa, May 13, 2026. Duterte chose to be arrested. Pinili daw ni Rodrigo Duterte ang magpa-aresto. Gusto niyang solohin yung problema. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Wala akong balak maging Pangulong Duterte. Nare-realize nyo ba yan, mga Duterte supporter? Ipinagkakailan na ngayon nitong si Bato de la Rosa ang sinusuportahan yung si Pangulong Rodrigo Duterte nyo. Tapos, in a separate interview, sinabi niya,
Hindi siya tanga para magpaaresto. Tanga lang daw ang magpapaaresto kung alam mong may aaresto sa'yo. Di ibig sabihin, tinatanga niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wake up, mga Duterte supporter. Bakit nyo sinusuportahan itong si Bato de la Rosa? Samantala, ganyan ang ginagawa ngayon sa iniidolo nyong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi sa akin ang galing yan. Kay Bato de la Rosa mismo nang galing yan. Ituloy po natin yung binabasa po nating legalidad dito sa panulat ni C.D. Ducalo. Sabi niya pa po dito, gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas at may batas tayo na dapat dumaan muna sa korte ang international warrant. Tama, gumagana ang legal system sa Pilipinas. Pero ang problema natin ay nauna ang kaso na naipile sa ICC nung member pa ang Pilipinas ng ICC. Kaya legal ang ICC warrant. Plus wala namang kasong naipile palaban kay Bato dito sa Pilipinas. So magtatagal pa kung aantayin pa ang korte dito sa Pilipinas na mag-issue ng warrant. Idagdag pa natin ang sabi ng Republic Act 9851, Section 17, second paragraph. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, ang sitwasyon, nauna ang investigasyon ng ICC, kaya ang Pilipinas ay may option in the interest of justice. Kung mag-imbestiga pa tayo or isurrender na lang ang akusado na si Bato sa ICC, kawawa naman si President Duterte kung siya lang ang makukulong. Hindi naman siya pumatay. Sabi niya, kailangan lahat ng sangkot ay managot. Ikatlo, hindi pwedeng arestuhin ng senador. Respeto sa institusyon. Okay, fine. Irespeto ang kagalang-galang. Pero ang sabi ng Article 6, Section 11, 1987 Constitution, a senator or member of the House of Representatives shall in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Sabi po dito nitong abogado, malinaw pa sa sikat ng araw na ang freedom from arrest ay pwede lamang kung ang krimen ay mababa sa 6 years ang parusang pagkakakulong at nasa sesyon ang Kongreso. Yes, nasa sesyon ang Kongreso ngayon, pero ang parusa sa crimes against humanity ay mahigit sa 6 na taon ang pagkakakulong, kaya hindi pwedeng magtago sa probisyon na ito. No? And the rest, hindi ko na po babasahin kasi kukulangin tayo sa oras. Pero, alam nyo ba na ang National Bureau of Investigation ngayon ay talagang sinusubukan pabagsakin ng mga Duterte supporters, partikular nitong si Amy Marcos? Siya po ay sumulat sa ating Pangulong Bongbong Marcos at nananawagan sa ating Pangulo na suspindihin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at iba pa. Nakalagay po dito sa kanyang sulat, Your Excellency, sabi ni Baba Marcos, sabi ni Amy Marcos, Your Excellency, I respectfully write to express serious concern over the alleged siege and firing of shots by the National Bureau of Investigation agents within the Senate premises on May 13, 2026. Itinanggi na nga, hindi nga NBI yan. Sinabi na nga ng kapatid mo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi gobyerno ang nagpaputok. The incident caused public alarm and raised grave questions on the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of the seriousness of these allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials be temporarily relieved from their duties
pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. Sino-sino yung gustong ipatanggal ngayon nitong si Senator Amy Marcos? Sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Nakakita sila ng pagkakataon para hilingin sa Pangulo na tanggalin ng mga NBI personnel na ito. Nako, wag ka nang mangarap, Senator Amy Marcos, porket gumagawa ng magandang trabaho, yan pa tatanggalin ng ating Pangulo. Kung meron mang dapat tanggalin dito, palitan, si Secretary John B. Cremulya yon. Hindi katanggap-tanggap, mga tol. Kumakalat ang pictures nila, si Senate President Alan Peter Cayetano, Secretary John B. Cremulya, Senators Robin Padilla and others, abot ngiti, abot tenga ang tawa. Grabe. Nagkakaputukan na o kaya natapos ang putukan? Ganoon makikita mo? Nakahulikip-kip ba yung tawag dito? Yung nakaganito? Si John B. Cremulya tapos tawa ng tawa. Si Alan Peter Cayetano nakatawa din. Ganun ba yung sinisage? Ganun ba yung nakaka-encounter ng matinding putukan o sabihin nating trauma? Tawa ng tawa yung mga senador. Tapos sabay-sabay pa silang nag-live kagabi. Ngayon, pakinggan po natin ang interview kay NBI Director Melvin Matibag. Attorney Melvin Matibag, ang Director po for the National Bureau of Investigation, nasa linya po natin yan. Attorney Melvin, magandang gabi po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Good evening po. Good evening. Director, opo, thank you po. I thank you very much po. And okay, Director, ang Pangulo na mismo kanina sa kanyang pahayag ang nagsabi na he issued an order na mag-pull out ang NBI mula sa Senado. Even Walang iyatong si Amy Marcos kung sino yung nagtatrabaho ng maayos. Palibasa yung mga kapwa nyo DDS, tinatamaan ng magaling na trabaho ni Attorney Melvin Matibag, ipapatanggal mo ngayon sa kapatid mo? Gawin mo na lang yung trabaho mo bilang senador. Huwag mong pakialamanan ang trabaho ng iyong kapatid bilang Pangulo ng Pilipinas. even prior to nagkaroon ng putukan doon, can you confirm that, sir? Actually, wala pong NBI agent sa loob ng Senado. Naka-lockdown po sila. May mga marisa. So, hindi po posible na makapasok po NBI. Ito una, may order na po sa amin na hindi na diba? mag-i-enforce ng warrant. Kasi nga po, meron pang usapin din. Sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos, wag niyong i-enforce ang warrant of arrest. Tapos sasabihin nitong mga senador na DDS na ito, huhulihin si Bato de la Rosa ng gugulo ang NBI. Wala nga sila doon. Kung meron mang nahuling driver ng NBI, hindi natin alam kung ano ang motibo niyan, pero malalaman natin kinalaunan. Sa Supreme Court na amin pong binabantayan. Okay. Kaya wala pong katotohanan na nandun po yung NBI agent. Okay. Katunayan, buong araw po, nandito lang kami dito sa isang hotel dito sa may Makapaganda. Meron po kami planning session. Mula po sa director hanggang po sa mga unit head, lahat po ng mga opisyal at mga staff na involved sa planning. Nandito po kami. Hanggang ngayon, hanggang po sila nagpe-fellowship po. Na-disrupt nga po yung fellowship namin because nakatanggap ako ng mga tawag na sinasabi na nagkaroon ng putukan doon sa Senado at ang sinasabi NBI daw yung involved. Wala po akong instruction whatsoever na pumasok sa Senado o gumawa ng arrest na wala po. Kaya kung meron mang NBI driver dyan, hindi yan aksyong opisyal ng National Bureau of Investigation. Yun ang aalamin natin ngayon. Alamin ng mga kapulisan natin. Bakit yung inaresto ay NBI driver? Kasi ang daming posibilidad dyan, mga tol. Pwedeng pera-pera lamang yan. Pwedeng mga panatiko yan ng mga DDS o kung anumang mga motibo. Pero maliwanag, sa sinabi mismo ng ating Pangulo, stand up yan. Huwag kayong, huwag kayong mag-i-enforce ng warrant of arrest. Sundin muna natin kung ano ang sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nag-utos ang Korte Suprema, sumagot within 3 days Kaya yun yung pinangahawakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In effect, hindi aarestuhin si Bato de la Rosa. Tapos biglang may NBI driver lang. Driver hindi agent. Nakakapagtaka talaga. Sino kaya nagsulsul doon? Ano?
Pero paglilinaw lang po at Director, no, meron po bang NBI personnel sa labas sa premises ng GSIS? Sa GSIS po, meron pong request si GM Rick Veloso. Kaya nakita po natin yung mga NBI personnel doon po sa harapan ng GSIS building na pinipilit na palabasin ng mga kritiko na hindi totoo yung sinasabi niya may NBI doon. Ito talaga naman may NBI kasi meron pong request. Ito, pakinggan po ninyo si Attorney Matibag. To help them yung secure the area po. Kasi nga, napapansin nila parang magulo labas-pasok. So nagpadala na po kami, ilan lang po, na parang 4 to 6 lang po na tao. Yeah. Na nag-ikot lang po dun sa premises ng GSIS po. Etong Hindi po pumasok na Senado. etong 4 to 6 personnel po ninyo, wala po itong dalang kahit anong armas? Ang instruction po is not to bring firearms kasi nga po, magulo yung situation eh. May ilan na po na magkaroon po ng mga ganyan po pangyayari na po. Director, so itong binabanggit na 4 to 6 NBI personnel na nasa labas ng Senado, are all of them accounted for na po? Wala na po. Maaga pa po silang nakalis dun eh. Even before yung putukan? I think, yung nagkaputukan po, wala na po sila ron. Yung nasa opisina na po, nakabalik na eh. Well, okay. Opo. So parang FYI lang po, Director Matibag, ano? Ilang senador kasi yung na-interview kanina at kasama na rin yung na-interview naming si Senator Jinggoy kanina lang. And mukhang ang report sa kanila ng OSAA ay mga NBI agents daw, di umano. Yung mga Kaya po kami nagtataka kasi hindi naman po kami pumasok ng Senate. I give my commitment kay Senator Alan, hindi kami papasok dyan unless may proper coordination po. Saka napaka-imposible po, may mga CCTV naman po, hindi dapat ilabas po yan. Meron pong Marines, meron pong USAA, may PNP pa po sa loob, bago pa lang po makapasok. So parang mahirap naman po yata yung sinasabi na yan. Opo. Have you had the chance or opportunity to talk to Senator? Ibalik ko lang mga tol Ito po yung nangyaring putukan no? At parang ang hirap paniwalaan po nito na sa dinami-dami po ng putok. Ang dami talaga, pero wala man lang nasugatan, no? Fortunately, walang namatay. Pero ito po yung nangyari. Nak ng teteng, nagkakaputo ka na, nag-aayos pa ng rig yung isang pulis Diba alam nyo mga tol, walang problema sa pagiging kalmado. Pero yung action dito ng mga personnel na itinalaga dyan sa NBA, sa Senate of the Philippines, parang hindi po logical. Kasi ako kahit pulis ako before, kapag ka nagkaputukan, kalmado lang kami, pero magte-take cover ka talaga Isasandal mo unang-una sarili mo sa pader. Iiwas ka sa line of sight possibly ng makakalaban nyo. Pero dito tingnan nyo, panoorin nyo po itong video kung gaano ka-relax ito pong mga personnel sa loob ng Senado. Diba? Tingnan nyo kung gaano ka-relax yung mga yun. Naglalakad lang ng parang baliwala, nagkakaputo ka na. Tapos pilit pa nilang itinaboy yung mga nagko-cover ng mga media, which is understandable dahil para na rin sa safety. Ang nakakapagtaka pa dito mga tol, pinatay ang ilaw during that time na nagkakaputukan. Bakit nila pinatay ang ilaw? Para hindi makuha ng CCTV? Kahit naman madilim, makikuha ng CCTV. Hindi nga lang katulad ng kasing liwanag ng may ilaw. Diba?
Nagkakaputukan, relax na nakatayo sa gitna itong mga to. Imbis na alamin ano bang nangyayari doon. No? Itong mga Marines po na ito, nakatalagayan diyan sa Senado. Ang may control sa kanila diyan, immediate supervision, ang USAA. Pati itong mga pulis. Kaya tuloy, sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes, stage ito Gawa-gawa lang Sabi naman ni Pebbles Talaquera, pero hindi kumpirmado yung mga impormasyon na yan, mga tola, yan ay mga opinion nila. Sabi ni Pebbles Talaquera, mga staff security personnel daw ni dating ni Senador Robin Padilla ang nagpaputok. Ewan ko kung totoo po 'yon. No? Napaka-relaxing. Tuloy nga natin pakinggan si NBI Director Matibag dito, mga tol. The President Alan Peter Cayetano, late. Wala pa po, nakita ko lang po yung mga ano po niya, video message po sa social media po. Nakausap ko po si Senator Lauren. Anyway, sa last part ng ating live stream, babasahin ko na lamang kung ang NBI ang mag-iimbestiga, ito daw po gagawin nila. Sabi ni Mr. Roland Sanchez, investigator po ito sa NBI, kung ang NBI ang mag-iimbestiga sa nangyaring alleged shootout sa Senate last night, the investigation would focus first on hard forensic evidence, hindi true press statements. Tama! Kasi hindi nagsisinungaling ang ebidensya, sabi ni Gasa Belgas. We would persecute and preserve the crime scene immediately, including all shell casings, bullets, firearms, and possible blood traces. Magkoconduct kami ng ballistic examination on all firearms carried by Senate security, Marines, PNP, CIDG, and the alleged NBI agents to determine who fired first, from where, and whether they were advancing or retreating. I-retrieve and isynchronize namin ang lahat ng CCTV footage, video or media videos, FB live recordings, and radio TV broadcast to reconstruct the incident minute by minute. We would examine radio communications, deployment orders, and DOJ NBI directives to determine whether there was indeed any authorized NBI operation at the Senate that night. Kukunan namin ng separate sworn statements ang Senate security personnel, Marines, reporters, and law enforcement officers to avoid fabricated or harmonized narratives. The biggest question remain, who were the Senate security personnel preparing to arrest even before the shooting happened? Yung kumalat na video, no? May instruction, may aarestuhin tayo, sabi ni General Aplaska sa mga USAA. Tapos after that, nagkaputukan. Why was the NBI immediately blamed despite the NBI director publicly denying any deployment? And if the Senate was heavily secured by Marines and filled with CCTV cameras, what exactly did they see? Ako, tingin ko ang sagot dito sa ikalawang tanong nitong si Roland Sanchez, why was the NBI immediately blamed despite the NBI director publicly denying any deployment? Kasi gusto ni Amy Marcos matanggal si NBI director Melvin Matibag. No, yan lang ang sagot ko diyan. Another thing that appeared unusual, at least based on the some video footage circulating online, was how several armed security personnel seemed relatively calm and relaxed moments, yung pinupunto natin kanina, during and after the gunshots were heard. Sa totoo lang mga tol, dati akong pulis. May takot din naman ako kahit paano, kahit gusto kong mamatay ng mga panahon yun. Pero sa puso ko, may kaba din ako. Once na nagkaputukan, kahit sisipa ako ng pinto, hindi ganyan yung action ko. Naalala ko, I remember, one of the operation na ginawa namin sa may Santa Cruz, Antipolo City, pugad talaga yun ng mga drug den. Yung area doon, hindi ko nababanggitin yung particular sa barangay ng Santa Cruz. No? Inoperate namin yon. Tapos pauna-una ako kasi yung that time na talaga ako sa ibang boss, no? Hindi ko pauunahin yung boss ko. Ako talaga. Pero very cautious ako. Nakakarinig ka ng putok, no? Hindi mo alam kung saan ang gagalang yung putok. Tapos makikita nyo dun sa video, very relax yung mga tao na ito. Kaya nagtataka ngayon ang publiko, even itong si Mr. Roland Sanchez ng NBI. No? In actual law enforcement situations involving an active
armed, threat, trained personnel would normally be expected to immediately take over. Ganun talaga yon. Secure civilians and establish defensive positions. Hindi nakatayo ka doon, mag-aayos ka pa ng rig. Ano yun? Yung rig, yung naka-belt sa pulisa na lagayan ng firearm and other instruments na ginagamit nila sa daily activities ng mga kapulisan. No? Tuloy ko po yung binabasa dito. And react with heightened urgency. That behavior naturally raises further questions that investigators should carefully examine. And lastly, with the sheer number of USAA personnel deployed and the entire area supposedly placed on lockdown, ito nakakapagtaka talaga. One serious question remains. How did these alleged NBI agents even manage to enter the premises in the first place? Paano nakapasok? Higit sa lahat, paano nakatakas? And if they truly entered unlawfully, why was no one immediately intercepted or arrested on site by the security personnel present? Ang dami. Mga pulis sa labas, OSAA sa loob. At the end of the day, the truth will not come from political statements but from forensic evidence, CCTV footage, ballistic findings, and verified timelines. Tingnan natin ngayon kung ano ang kalalabasan ng SOCO investigation. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay May 14, 2026. Magandang araw sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.